mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una tigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa putong ito ng Gabay Kaigay, ating tatalakayin kung sino talaga ang mabibiyayaan ng lubusan ng napapatibay ng batas ng diborsyo sa Pilipinas, na maari nang magkaiwalay at maari nang magpakasal ang nais magpakasal pangalawa, pangatlo, pang-apat sa sino-sinong kapareha. Masamang batas na ang biyaya o na ang bisa ay hindi para sa kabutihan ng pangkalahatan. Not for the common good, not for the common well-being. Biyaya lamang ito, grasya lamang ito para sa mga makapangyarihan, mga mayayaman, mga celebrity, kasama na dito ang mga artista. Una, alam nga natin, marami ang mga nagsasamang mag-asawa na walang bisa sa nagkasal dahil sa kahirapan. At mapalad ang mga ito sapagkat sa ngayon, ang ating mga local governments, municipal government, city government, provincial government, ay mayroong programang kasalang bayan. Free wedding program, saan pagkaluban ng bisa ng kasal ang pagsasama ng matagal nang nagsasamang mag-asawang hindi ikinasal. At least 5 years ang nasa batas. Sa totoo lamang, kahit na ang ilan sa ating mga simbahan ngayon ay nagtataguyod na rin ng tinatawag na kasalang bayan. Dapat nga kasalang simbahan, saan nagbibigay ng libreng kasal, pati mga paghahanda ng mga dokumento o mga papeles, magiging ang yung tinatawag nating mga kasayahan matapos ang kasal. Isa na nga dito at tayo ay saludo tayo dito sa ating parish priest ay ang Our Lady of Immaculate Conception Parish Cathedral ng Diocese of Urdaneta, dito mismo sa Urdaneta City, si Father Franklin Tandingan. Nagtataguyod siya ngayon ng libreng kasal. Libre lahat, pati preparasyon, pati handa, pati mga ninong, mga ninang, sila ang naghahanap. Napakaganda. Ngunit nakakalungkot na sa itaas ng ating gobyerno, sa mismong kongreso, pinagtibay ang diborsyo. Sino ba ang mabibiyayaan ng batas na ito? Una, ang mga mahirap, marami nang hindi kasal, na makatikim lamang ng kasal sa panahon ng mga kasalang bayan. Paano magkakaroon ng diborsyo sa panig ng mga mamihirap? Magastos ang diborsyo. Walang magastos sa kasal, kaya walang kasal, walang diborsyo. Pero saan ang magandang biyaya ng diborsyo?
Mangunguna na dyan ang atin mismo mga politiko. Mangunguna na dyan yung mismong nagpapatibay ng batas ng diborsyo. Sila ang gumagawa ng paraan upang yung kanilang masamang ginagawa magiging maganda sa paningin ng tao. Halimbawa, sasabihin, si Kaigay, 3 beses nagpakasal yan, kaya naman niyang gumastos. Oh, hindi naman labag sa batas. Wala namang batas na sinusuway sapagkat aprobado ang diborsyo. Ngunit ang batas na ito ay hindi para sa kabutihan ng tao. Ang batas na ito ay hindi para sa kaunlaran at kapayapaan ng bansa. Nakakalungkot iisipin, pupunta ka sa Senado, sa kanilang library, tingnan mo ang mga batas na naipasa ng Kongreso. Karamihan ng mga batas doon, pagpapalawig ng termino ng government officials, mga pribilehyo, mga karapatan na tanging ang mabiyayaan ang mga gumagawa mismo ng batas. Ganito din ang diborsyo. Hindi na natin kailangang ituturo kung sino dyan ang mga maraming pamilya. Mga nagiging presidente, mga senador, magiging ang mga opisyali sa barangay o sa mga local government offices. Dito natin makikita kung anong klase ang mga batas sa ating bansa. Batas para sa mga para lamang sa mga mayayaman, batas para lamang sa mga kapangyarihan at sa kanilang mga tagasunod, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kasama, hindi para sa pangkalahatan. Kaya nga, ang mga batas natin nagpapahirap sa tao sapagkat sa panahon ng halalan, ito ang ginagamit ng ating mga makapangyarihang politiko sa pamamagitan ng tinatawag nilang ayuda. At ito ngayon, ang batas ng diborsyo. Mahirap magkaroon ng diborsyo para sa mga mahirap. Nasasabi na nga natin, marami sa mga mahirap ang nagkasamang mag-asawa na walang kasal. So walang biyaya sa diborsyo pagdating ng araw. Maraming pamilya na nagmula sa mga mayayaman, mga makakapangyarihan, mga celebrity, mga artista, at mga taong may kakayahan. Ito ang magkakaroon ng biyaya sa diborsyo. Masakit isipin na ang isang batas na hindi naman ito magpapahirap sa tao sapagkat wala namang kakayahan ang na makipagdiborsyo ang mga mahihirap na mga mag-asawa. Ang mga may kaya lamang, ang mga mayayaman lamang, ang mga makapangyarihan lamang. Sa madaling salita, ang batas ng diborsyo ay para lamang sa kanila, hindi para sa lahat ng mga Pilipino. Sa halip na magpapatibay ng mga batas ng pagkakaisa sapagkat nagkakawatak-watak tayong Pilipino dahil sa politika, sa halip na magpasa ng mga batas para iangat o kaya bawasan man lamang ang kahirapan sa bansa, walang nangyayari. Wala tayong makikitang mga batas na ganyan. Nauuto, naluluko, nabubudol lamang tayo sa panahon ng halalan.